Hello, what's up and welcome back guys to my channel. So now, let's continue our gameplay sa ating napakagandang laro ngayon. So by the way guys, mga hindi nakakaalam, may bago na pong update ng larong ito. So ang pangalan na po ng larong ito ngayon is Pixel Anime Brawl. So again, it's Pixel Anime Brawl. So if you want to download the game, you can download the game via link na ilalagay ko sa description below. So you can download the link on the description below. So let's proceed with our game. So now, kung naalala nyo sa mga previous ating video, nakuha natin sila Erza, si Rinto, Saka. So, palakasin na natin siya. So, meron din tayong gaara guys. As of the moment, sila pa meron natin. And Estet. So, we're not going to use Estet. So, baguhin ko lamang siyang foods para sa ating adventure. So, let's start the game. Okay. Actually, so gusto ko, meron palang animation. By the way, tatanggalin ko yan maya para mabilis yung ating gameplay. Okay. Alright. So now, tinanggal ko na siya. Okay, let's continue our adventure. Siguro, tingnan natin kung hanggang saan tayo makakaabot sa laro ito. Diba? Tapos ka agad. Well, nakakadali lang naman sa una. So, I think makakaabot tayo na ito sa stage 40. Siguro, you see here, may nakita ako kanina. Diyan na siguro natin tingnan. So, may nakita ako kanina na nakakuha ng may nakita ko kanina nakakuha ng Heinz. So by the way guys, dun sa main ko, actually nakakakuha ako doon ng mga UR. So napakaswerte talaga ng main ko doon sa main account ko, sa main server ko. So ngayon, level 8 na pala tayo. Ito po yung Temple of Battle. Actually, kung makikita nyo, ang Temple of Battle is like an arena. So sa mga laro, sa bawat laro, sa lahat ng laro na makikita natin, para siyang arena. So now, again, let's continue our adventure. Nasa stage 11 na tayo. Kailangan makaabot tayo ng stage 20. Palalakas ko dito si Akame. Actually, napakaganda na ito si Akame. Lalo na kapag napupunat rin ko siya, napalakas siya. Kasi si Akame po ay yung first skill niya, I think, ay immune. Immune sa mga control effects. And also, yung last skill niya, yung last skill niya, yung passive skill na meron siya. Every time na magbibuild up siya ng rage sa bawat atake ng mga kalaban sa kanya, yun din yung atake na ibibigay niya sa mga kalaban. So for example, naka-stack up siya ng 5 rage. So madadagdagan ng 5 yung atake niya. Lalo na kapag nag-critical yun, or how much more kung nag-critical yun, napakasakit talaga ng damage. So burst damage talaga si Akame. She's a burst damage and also immune to control effects kapag ginamit niya talaga yung first skill niya.
Kaya nga gusto ko siyang gamitin. Kumbaga, doon sa album, doon sa element niya, siya talaga yung isa sa siya talaga yung pinakamataas na stats, si Akame. Kumpara kay Ichigo, pero napakaganda naman din ng iba. Magaganda yung karamihan, like ito si Gaara. Ang burst damage din talaga to si Gaara, though he is a magic damager compared to Akame. Akame is a physical damager. So, si Gaara gumagamit ng magic damage. And bawat magic damage na binibigay ni Gaara ay yun yung damage na binibigay niya sa kalaban. So, parang may mga follow-up damage siya na binibigay sa kalaban. So, randomly siya nagbibigay ng mga follow-up damage sa kalaban. But compared to Akame, so actually napaganda talaga ni Akame. Gusto ko talaga siyang gamitin dito. So, palalakasin ko siya. Yun, level 10 na tayo guys. Makakapag-speed up na tayo. Let's speed up. Okay. So, again, by the way, mga gusto mag-download nito, you can download the link below, the description below na aking inilagay. So, kasi panibago na naman yung pangalan ng larong ito. But anyway, hopefully makakita tayo ng mga iba't ibang characters dito. So, I've tried to suggest some anime characters po dito sa larong ito, like One Punch Man, solo leveling. So, nag-try na rin po ako dahil dun sa Pixel Duel, kung alam niyo po yung Pixel Duel, nandun po yung karamihan na mga anime characters. So, syempre may mga updates din talaga. So, matagal na rin kasi si Pixel Duel, but it's not the same as this one. So, hindi siya katulad ng laro ito na Pixel. Ngayon na ang pangalan ay Pixel Anime Brawl. So, mamaya gagawin kong front yan si Akame. Okay, kunin muna natin itong 10 times advance scroll. So, by the way, makuha natin si Naruto sa 30. Pag natapos natin yung 30th stage. So, let's summon. Hopefully, maganda yung makuha natin. Hopefully. Okay, let's summon guys. And what we're going to get? Uy, tama mo na May. Ang ganda. Ganda nun ba? Ganda nung nakuha natin. So by the way, gagamitin ko siya. Napakagandang healer po niyan. So rather support. Let's use tama mo na May. Anyway, let's check this one first. So ito po pala yung dahilan ng bakit ko binili lahat yung supplies, kasi may rewards ka makuha, which is ito po na magagamit mo doon sa ship, and then yung artifact. Well, I'm not expecting din na makakuha ng top 10, but sayang din kasi. Mas maganda talaga magkaroon ng gold dito. So, yun sa growth fund. So, sa mga referral code, kung may kakilala kayo or may mga account kayo, pwede nyo ilagay yung referral code ko. So, yung referral code na nalagay ko is yung sa main ko, which is 33314. So, may makukuha din po kayo benefits kung maglalagay kayo ng referral code. As well as yung binigyan nyo ng referral. Ayan, gamitin na natin si tama mo na May. But let's take this one. So by the way, kunin natin yung mga diamond. So ito pa pala, may mga SSR dyan dito na napakataas ng stats. And mostly talaga pag SSR plus, matataas talaga ang stats nila.
So, again, may mga SSR na mataas yung stats, pero may mga SSR na napakababa ng stats. Tulad ni SDET. Compared to Gaara, sa SDET, napakababa ng stats niya. So, sa mga SSR na yun, automatically talaga, tatlo yung kanilang skills. Yung mga mapababang stats ng mga SSR, tatlo lang yung mga skills na meron sila. And here, like this one, compared to this one is Erza, may 4 talaga siya na skill, and ito si Sunod may 4 din siya na skill. So SSR siya, pero ayun, matataas yung stats nila compared to SDET. So may mga iba pang SSR dito na mabababa yung stats and tatlo lang yung skills. But anyway, dun sa mga tatlong yun, kahit na tatlo yung mga stats nila, or rather skills nila, ay malakas pa rin. Ito si Bone King, tawag dito si Bone King, pero si Ainz po yan. So again, dun po sa mga SSR stats na mabababa yung SSR tier, na mabababa yung stats, kahit na mababa yung stats nila, malakas pa rin po sila. So may mga skills kasi sila na magagamit mo talaga usually, especially kapag temple battle or arena. So let's go and have Tamamonome on our lineup. So I highly suggested na kunin nyo si Tamamonome. Guys, kailangan nyo si Tamamonome, because every pag napa-level 100 nyo siya, pag na-activate nyo yung last passive skill niya, so every turn meron pong automatic na heal na makuha yung team niya. And meron din siyang yung third skill niya, na active skill niya, nagbibigay talaga ng heal, and yung excess na heal ay nagiging shield. So I think that's cover up for everything as of the moment. And palabayin natin siya muna. And now si Rin, I guess that's it for now, and see you in the next video. Take care and bye bye.